Kagaya nga po ng napag-usapan natin kabilang sa mga kupuna na interesado kay Ja Morant na makuha sa Memphis sa isang trade ay ang Miami Heat at ang Milwaukee Bucks na parehong gustong mapalakas ang lineup. Pero hindi lang naman ang dalawang ito ang posibleng makakuha sa kanya dahil ayon sa lumabas na balita, kabilang rin sa mga teams na susubukang kunin siya ay ang Sacramento Kings. Sa katunayan, ibinulgar ni Mark Stein na meron nga pong trade package na inoffer sa Memphis na binubuo ni DeMar DeRozan, Devin Carter at isang future first round pick. Ang problema, hindi ganun kaganda ang kanilang offer sa Memphis kumpara sa Miami at Milwaukee, kaya posibleng hindi nila makuha si Ja Morant kung hindi nila ito dadagdagan ng mas maraming batang player at draft capital. Yan lang naman ang nag-iisang paraan para makumbinsin nila ang Memphis na ibigay sa kanila si Ja Morant sa trade deadline. As of now, hindi nga maganda ang pinapakita ng Kings kaya kailangan nilang buwagin at ipamigay ang kahit sino man sa kanilang mga key player. Samantala, 100% gagawa ang Los Angeles Lakers ng trade ngayong season para mapalakas ang lineup at mas maging competitive sa Western Conference. Sa madaling salita, magtatagal na nga ang Lakers o magtatanggal ang Lakers ng mga players sa lineup as soon as possible. Ilang linggo na lang naman ang natitira bago ang trade deadline sa February 5. Kaya kailangan talaga nilang magmadali. At bagamat pinag-aaralan pa ng Lakers ang gagawing trade, sigurado nga pong sila sa mga malalaro na balak nilang tanggalin ay bubuuhin na sa isang trade package. Ayon sa lumabas na balita, una sa listahan ng mga ititrade ng Lakers ay si Gabe Vincent na simula nang kunin nila ito sa Miami, wala na rin naman siyang maayos na nagagawa. Hindi rin naman ganun ka-apekto o epektibo ang kanyang depensa plus napaka-inconsistent ng kanyang laro at shooting. Kaya imbis na panatilihin nila ito sa lineup, gagamitin nga ni siya bilang first move o unang player na matatanggal sa Los Angeles Lakers.